So yun guys, welcome back sa aking YouTube channel at isang panibagong content na naman ang ating gagawin sa gabing ito. So yun, gabi ngayon at ngayon lang yung time na makagawa tayo ng content. Kasi meron tayong trabaho sa umaga at ngayong gabi kaka-out ko lang. So yun, at gagawa tayo ng content. Ang gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng ng radiator ng radiator ng ating Sniper 155. Lagi kasing nag-overheat yung motor natin. So try natin na magpalit ng radiator na UMA. Tapos bumili na rin pala ako ng ng hose niya. So ito yung radiator hose na nabili natin guys. 10 yung tatak niya. 10. Ito lang kasi yung available na kulay. So kulay blue sana yung kukunin ko. Pero ito lang yung available. Meron din siyang flip. Tapos yung gagamitin pala nating coolant. Since walang UMA na coolant, ito lang yung available na nabili natin, Kobe super coolant. Wala kasing available na UMA sa mga shop dito. So kailangan na kasi nating gawin ngayon. So since may time tayo ngayon kahit na gabi at galing tayo sa trabaho. So ngayon yung plano ko na magpalit. At kung antayin pa natin kasi yung araw na pwede tayo, isa na matagal pa. So ngayon, yes. At excited na rin kasi akong makita yung performance ng UMA. So yun, ito yung mga gagamitin natin. So pinapalamig lang natin yung motor at kagagaling lang natin ng trabaho. So yun, babaklasin ko muna yung kaha niya at habang magpapalamig yung makina at para mabilis tayo at pinahaba yung video natin. So yun, cut muna natin itong video. At bago pala natin umpisahan ay kung bago ka pa lang sa aking channel ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated ka kung may video pa tayo na i-upload. Bago pa lang lahat guys ay konting review lang muna sa UMA radiator natin. So ito yung makikita natin sa kanyang box. So bahala na kayo magbasa. So nakalagay naman yung mga yung specs niya. So Y16 ZR. Meron din siyang user manual na matawag niya ito, barcode. Tapos buksan natin. So, ito lang yung kanyang box. May kasamang sticker siya. So labas na natin sa kanyang box. Unboxing na natin siya. Yun, ang ganda oh. So yung ganda guys. So mas malapad siya ng kaunti dun sa stock na radiator. So plug and play lang naman daw to. At ito yung kabitan ng kanyang fan. Tatlo na ito. 1, 2, 3. So nilagyan ko na siya ng nut na temporary at wala kasi ako mabili at wala kasing time na maghanap. So yun, tatlong nut at meron ng isang kasamang radiator guard na UMA.
So ang bili ko pala dito guys is 4,200 compared to ano MBR1 na radiator. Nasa 3,600 yung radiator na MBR1. So konti na lang kasi yung diferensya. Sabi ko konti na lang naman na yung diferensya, mag-UMA na lang tayo. So yun ang kaya napunta tayo sa UMA. So MBR1 lang kasi yung ano ko, yung talagang plano ko. So napunta sa UMA. So yun guys, nabaklas na natin siya. So ito yung radiator natin yung stock. So meron tayong tatanggalin doon na bolts na may nut kabilaan sa kabila, tapos din sa baba, tapos tanggalin na rin natin yung mga hose niya. So yun guys, nakalag na natin siya. So buksan natin yung drain plug niya dito. Hindi makita guys. Ayun siya guys. Ayun. Tinanggal ko na kasi ito. Dapat pala dinalin muna natin siya. So yun guys, halos walang lumabas. Tapos yung reservoir natin guys, nabawasan siya. Ito na lang siya. Kailan ako nagkarga, pero yun o. So yun, tanggalan na natin yung hose na ito habang nagdi-drain siya doon. Ay, ayan natin siyang tumulo. So natanggalan natin siya guys. So ito yung kanyang fan. Oops, may naman pa pala. So tanggalan muna natin itong fan niya.
Guys, natanggalan natin siya. So ito na yung radiator na stock. Ang nipis. Super. Compare natin dun sa Uma. Same lang yung ano niya. Tapos yung sa gilid halos dalawa. Parang dalawang ganito itong radiator na Uma. So yun, kapal niya. Ang alam ko mas makapal pa yung MBR1 dito eh. Pero goods naman to, Uma naman to eh. So yun guys. So yun guys, unahin muna natin tong fan nya sa radiator. So yun. Parang hindi sa sakto. Balik ko kasi itong isa. Ayusin muna natin siya. Yun. Sakto. Medyo dikit yung fan niya guys. Kailangan to medyo ano siya. Medyo angat. Angkat natin siya ng konti. Masyado siyang dikit. Pa natin ng konti. Wala kasi mabutas guys pagka nakadikit siya. Hindi siya magpapangsyon ng maayos. So yan guys, pag natin hayaan na nakadikit yung fan niya sa mismong radiator, dapat meron siyang awang na kahit konti. So yan guys, goods na. Set na rin natin yung hose niya dito. A few moments later. Wala ka. Papalit naman kita, kala mo. Lalo, kala ko lagot. Oo. Nakahambak, dito tayo, dito tayo, dali. Dito tayo. Dito, Nod tayo, dali. Dali, nod tayo, dali. Huwag ka dyan. Ay!
Ito daw, tita, magkano? So yun guys, bago natin siya makalimutan, salpak muna natin yung socket ng ano, ng fan niya. So yun, ikabit na natin yung mga hose niya. So yun. Ito pala yung sensor ng sinuksan na natin siya. So yun guys, drain na rin natin yung pressure ball niya. Ending doon pa yan. Alam mo yung mag-amalog nila yung mga sa akin. So yun guys, puno na siya. So pisil-pisilin lang natin itong mga ano niya para mawala yung mga air pockets. Parang ano na lang yan? Pinagat ang... So guys, antay lang natin siyang mandar yung pan niya. Kasi lulubog pa itong ano, itong ating kulang. Try muna natin siyang mandar. A few moments later. Day 3. So ayun guys, na ikabit na natin yung ating radiator. So ayan na siya. So bali pinalipas ko muna ng mga ilang araw at nirides ko din dito sa malapit lang, tapos mainit tong panahon. So yun nga, wala na akong experience na ano, na nag-overheat siya. Saka napansin ko, tuwing papasok kasi ako dati sa aking trabaho, yung una nating radiator, pagdating ko sa trabaho is ano, umiikot talaga yung fan niya. Pero ngayon napansin ko hindi na siya umiikot. Ilang araw ko nang ano yun, inoobserbahan, pero kada magbibiyaya ko papasok ng trabaho is
hindi ko na na-experience na umiikot yung kanyang fan. So siguro naging effective din yung yung radiator na kinabit natin na UMA. So ayan siya, yan yung itsura niya. So maporma siya pagka nakakabit na sa motor. Tapos ito yung niya, yung hose na binili natin. So yun, ganun lang kadali ang pagkakabit ng ng radiator na UMA. So yan, hindi naman siya mahirap. So plug and play lang naman siya at wala naman tayong ginawang modification. Kung mapapanood nyo sa pag-install natin. So wala na akong ibang masasabi kundi yung experience ko lang dito. Goods naman siya at gumagana naman. I mean gumagana siya dahil hindi na siya nag-overheat. So sana magtuloy-tuloy. So yun, hanggang dito na lang yung ating vlog at tatapusin ko na sa part na to. Bibigyan ko na lang kayo ng counting montage. Alright. So sa mga nakaabot dito ay maraming salamat. At huwag kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel at i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated ka kung may video pa tayo na i-upload. Ain't my goodie and my goodie and my good enough. Pictures of my stick, but my name ain't Harry Potter. She making